harang, gumagawa ng mga kalukuhan at gumagawa ng mga plano para likidahin ang hari at reyna. Yung ginawa nilang pang-kidnap doon sa Sabah, Malaysia, sa ating mahal na hari, dahil gusto nga nila hindi na makauwi ang mahal na reyna at mahal na hari dito sa bansang Pilipinas, dahil gusto nila sila yung uupo sa trono at maangkin nila ang korona. Pero nagkamali sila kasi ang mahal na reyna at mahal na hari ay ginagabayan ng kalangitan. Kaya nabulaga silang lahat dahil buhay na buhay ang mahal na hari at buhay na buhay ang mahal na reyna. At napakalaki ng budget na ginamit nila, na financial na ginamit nila. Pero ang masaklap nito, sarili pang pera ng mahal na hari at mahal na reyna ang ginagamit nila. Hindi na sila nahiya. Ang mga tao na gumagawa ng hindi maganda at umaharang sa adhikain ng ating mahal na reyna para sa ibubuti ng buong sambayanan sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Nandito yung mga tao na walang tigil sa distraction na ginagawa sa mga galaw ng ating mahal na reyna para sa ating kinabukasan at kinabukasan ng buong mundo. Isa na dito si General Rodrigo Pabellon. Ang kanyang sinuportahan ay si Alnas bin Abdul Gapar, kasabot si Abdul Karim Miswari, ganun din si Normiswari, na kung tutusin itong mga to, tinulungan pa nga ng uncle ni Kuya Radja para to support financially. Kaso lang, inaccuse si King and Queen na fake. The one who was seen during 44 stock and stand-off Zamboanga, stand-off of Sabah at sa Marawi Sea. Tapos biglang dumating din sila sa Heritage Hotel last September 11, 2022 na para patumbahin ang ating mahal na reyna at mahal na hari, pero hindi sila nagtagumpay dahil sa presensya ng kalangitan na binabantayan talaga ang ating mahal na reyna at mahal na hari para magawa nila ang kanilang misyon na iuutos ng kalangitan. At nandito din yung mga kasabwat na sila Prime Minister Bongbong na inappoint ng ating mahal na reyna at mahal na hari. At ganun din si Bongbong de la Cruz Agosto.
hindi nyo inisip yung nakakarami. At ginamit nyo ang inyong posisyon para sa sarili nyong kapakanan. Instead na tulungan nyo ang mahal na Reyna sa misyon, kayo yung pinagkakatiwalaan, pero kayo ang sumisira sa kanyang magandang agtikain para sa bansang ito at para sa buong mundo. Tapos sasabihin nyo, kayo ang nag-appoint. Hindi kayo ang nag-appoint sa mahal na Reyna. Kaya ang nag-appoint sa mahal na Reyna ang kalangitan. Ang nag-appoint sa mahal na Reyna at mahal na hari kasi yun ang nakalagay sa propesiya. Yun ang nakasaad. So, paano nangyari na kayo ang nag-appoint? Kayo, in-appoint lang kayo ng mahal na Reyna. Lahat kayo. Ha? Mula kay Prime Minister Bongbong de la Cruz at kay Augusto Suarez. Ang nag-appoint sa inyo si mahal na Reyna at mahal na hari at ganun din kay Big Boss. No? Ay, naku kayo. Mga pasaway kayo. Tapos ngayon, ang mga in-appoint, sila pa yung mayayabang. Ang yayabang nyo na wala naman sa lugar. Samantalang itinuring kayong ikaw, Bunggit, at ikaw, Augusto Suarez. Paati-ati pa kayo, itinuring kayong tunay na kapatid ni Queen, pero anong isinukli nyo? Ha? Bakit nagpadala kayo kay Alnas? Nagpasilaw kayo sa pera ni Alnas. At ganoon din itong mga politiko at ang DOH nagpasilaw din. Dahil nakikipagsabwatan, ipapalabas na may COVID-19, wala namang COVID-19. Sa buong mundo talaga, no, kami na mismong mga galing sa kalangitan ang nagsasalita na hindi po totoo yung COVID-19. Walang COVID-19 na virus sa buong mundo. Yung COVID-19 na yan, kaya nila ini-insist dahil negosyo po yan. At paraan nila yan para linlangin ang tao. Na dahil ang sinusunod nila ay si Lucifer, sakot na Lolo si Roy. Nagpapadikta sila sa hari ng kadiliman. Kasi yan naman talaga ang programa ng kadiliman na magbawas ng mga tao. No? Kaya sana naman ganun din sa mga politiko at mga militar at mga sundalo, no? Mga kapulisan na sumusuporta sa claimants. Darating po ang oras, mananagot kayo sa may kapal nito. Kasi bakit nyo sinusuportahan ang adikain ng kadiliman? Hindi na kayo na konsensya. Ngayon, uulitin nyo naman, ipupul-implement nyo na naman na vaksinan yung mga tao. At kung hindi magpabaksin, ipakukulong nyo. Ay, kayo talaga, hindi maganda. Kaya sa buong mundo at sa buong Pilipinas, sa aking mga minamahal na mga anak, maging alerto kayo at tulungan nyo ang mahal na Reyna at mahal na hari dahil sila na lang yung huling pag-asa para makaahon kayo sa hirap, para makaahon kayo sa pamumuhay at para gumanda ang inyong hinaharap
sa padarating na mga panahon. At ang buong mundo dahil ang preparasyon na ito, hindi ito ginagawa ng mahal na reyna at mahal na hari para sa pang sarili nilang kagustuhan. Kung hindi, para ito sa lahat. Ang holy acid na ito ay hindi talaga ito basta-basta. Ang dami talagang nasisilaw na mga hindi karapat-dapat. So, inihanda naman ito ng kalangitan para doon sa mga taong karapat-dapat. First priority nito, siyempre, yung mga Pilipino-Pilipina. No? Yung mga mahihirap na mga tao. Mas lalo na ngayon, talagang grabe yung crisis. So, ito na lang yung pag-asa. Kaya sana, lahat ng ating mga pinuno, mga politiko, no? Kung talagang ang layunin ninyo ay para sa kabubuti ng sambayanan nito, dapat magising kayo. Hindi yung magpadikta kayo sa hari ng kadiliman, hindi yung magpabalot kayo sa kadiliman. Magising na kayo at kumilos kayo para sa kauunlad ng bansang ito. At ang pag-asa nyo na lang ang mahal na reyna, dapat tulungan nyo ang mahal na reyna sa mabuting at hikain niya, hindi yung haharang-harang pa kayo. Alam nyo ba, ang isang bansa, pagpatuloy ang politika, magpatuloy ang politika na yan, hindi kayo uunlad, hindi kayo makakahango sa kahirapan, bagkus, mas lalo kayong maghihirap. Dahil ang politika sa buong mundo napakarumi, no? At gusto kong magising ang ating mga politiko at ating mga taga-DOH, no? Siguro may mga pamilya naman talaga kayo na mga mahal sa buhay nyo. Huwag kayo magpasilaw sa ginang ng pera at huwag kayo magpasilaw sa hari ng kadiliman. Marami na ang namatay na dahil dyan sa vaccine na yan. Kung sasabihin nyo may COVID-19 sa Pilipinas o sa buong mundo, kami na ang nagsasabi walang COVID-19. Puro kasinungalingan yan. Hindi totoo. Kaya lang naman yan lumitaw dahil sa negosyo. Wala silang pakialam kung marami ang mamatay. Ang importante kumikita ng pera. Ganon yung mga tao na may maiitim na buti at ginagabayan ng kadiliman. Kung kayo ay ginagabayan ng kalangitan, kung may mabuting puso kayo, uunahin nyo ang kapakanan ng nakararami, kapakanan ng tao, at ang safety ng mga tao. Hindi yung uunahin pera. Ay, panahon na para baguhin ang sistema sa Pilipinas. Hindi na pwede yung politika na yan dahil ilang dekada na. Hindi naman umunlad ang Pilipinas, hindi naman umunlad ang Pilipinas, hindi naman umunlad ang buong mundo. Napakarumi. Dahil sa politika na yan, nagpapatayan. Dahil sa politika na yan, kahit magkapatid, magkamag-anak, nag-aaway-aaway dahil sa mag-iba't ibang partido. So, panahon na para itigil na ang politika na yan. Time na para ibigay nyo na rin sa totoong may-ari ng Pilipinas, sa totoong may-ari ng soberenya, yung may-ari ng batas. So, andyan naman ang pinadala ng kalangitan. Ba't di kayo makinig? Bakit di nyo suportahan? Andyan na si Queen Helen Abdurrahman, Elizabeth III at King Mamay Abdurrahman sa na Kuya Radya na ginagabayan ng kalangitan. So,
nasa sa inyo yan. Nasa mga tao na yan kung masuportahan nyo. Ito, iniisip ng kalangitan para ito sa inyo lahat, hindi para lang sa mahal na Reyna at mahal na Hari. Walang rason na hindi nyo ipaglaban. Huwag na kayong mapalinla sa hari ng kadiliman dahil ang hari ng kadiliman walang hinangad, kundi mas lalo kayong mabaon sa kahirapan na hindi na kayo makabangon. Kaya andyan naman ang ating tagapagligtas na Reyna at Hari. So panahon na para na tayong magkaisa lahat. Tulungan natin sila para magawa na nila ang kanilang misyon sa pagbigay sa magandang kinabukasan ng bayan na to at kinabukasan ng buong mundo. At pigilan natin itong mga taong mga masasama na walang inasam kundi pang sarili nilang mga kagustuhan. Para kisigo waragatis na waragatis na wara. Esforzaram sigaragargido sa gana watsita. Ala akbar lakatama sa lakargit supata. Sigido guandusa. Perikosun de l'actor serekasito. Erigasigido waragasigita. Ulitin ko, magandang umaga sa aking mga anak sa buong mundo. I hope na kayong lahat ng mga leader magising na. Gumising na kayo sa mahabang panahon ng pagiging mahimbing nyo sa pagtulog. Dahil baka mamaya sa paggising nyo huli na ang lahat. Ang pagsisisi hindi yan nauna. Palagi yan huli. Kung talagang may pagmamalasakit kayo sa bayan at sa inyong pamilya, unahin nyo ang kapakanan ng inyong mga mahal sa buhay. Hindi yung pang sarili nyo ang uunahin nyo. At hindi pa naman huli ang lahat para humingi kayo ng kapatawaran sa Diyos. Ang Diyos nandyan lang nakatingin, nakikinig sa inyo. So, doon naman sa mga tao na gumagawa ng hindi mabuti, ito lang ang paalala ko sa inyo. Hindi pa huli ang lahat para magbalik loob kayo sa Diyos ng liwanag. Huwag niyong hayaan na itulak kayo ni Lucifer sa kadagat-dagatan na apoy dahil lamang sa pangsarili niyong mga kagustuhan. Buksan niyo ang inyong puso, pati ang inyong espiritu at isipan na huwag kayong magpalinlang sa hari ng kadiliman. So ulitin ko, magandang umaga sa inyong lahat.